today's video guys, ang pag-uusapan natin ay about sa long distance relationship. Ito po ay isang request ng isa nating taga-subaybay na siya po ngayon ay nasa Taiwan at ang kanyang girlfriend ay nasa Saudi Arabia. Magto 2 years na po sila ngayong May. Kaso nga lang ay naghiwalay daw po sila past 3 days ago. So sobrang kumbaga hinog na hinog pa ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Kaya po wala po siya talagang yung gulong-gulo po talaga yung isip niya at nandyan pa yung sakit na nararamdaman niya, kaya po siya po lumapit sa akin at humingi ng advice kung ano daw po yung gagawin niya. Dahil ang sabi niya sa akin, ganun pala kahirap ang tinatawag na long distance relationship. Ang babaeng ito ay kilala niya dahil ito ay batchmate niya noon nung sila ay nag-aaral pa. At alam niya na meron din karelasyon yung babaeng ito, pero hinintay niya na maghiwalay sila ng karelasyon niya, ng ka-live-in niya, bago niya niligawan. At nung niligawan niya yung babaeng ito, dahil sobrang gusto niya talaga ang babaeng ito, sobrang saya niya nung sinagot siya. And then, hanggang sa umabot ng ilang taon yung relationship nila, no? Magto 2 years na nitong May. Malapit na sana silang mag 2 years. Kaso nga lang daw ay nagulat na lang daw siya sa nung last niya na tawag at usap sa kanyang girlfriend, ay bigla lang daw na sinabi na sorry, na itigil na daw nila ang kanilang relationship. At ang dahilan ay bumalik daw po siya sa kanyang ex na dati niyang ka-live-in na niloko din siya. Pero ngayon ay bumalik siya doon. So ito naman si kuya ay sobrang nasasaktan siya dahil sabay daw silang nangarap na dalawa para sa magiging future nila. Yung ang sarap daw ng takbo ng relationship nila, kahit away wala, kahit konting lang wala talaga. Sobrang daw nila, no? Parang hindi niya daw inaasahan na maabot sa hiwalayan. So nagugulat siya sa pangyayari na sobrang nagtiwala siya sa girlfriend niya dahil nangarap, parehas silang dalawang nangarap at masaya sila every time na mag-uusap silang dalawa after nilang magtrabaho. At minsan naghihintayan sila kasi nga syempre hindi parehas yung oras ng Taiwan at saka yung Saudi. Akala ni kuya ay siya na, no? Pero hindi niya inaasahan nung last day na yan na kinausap niya na ang saya pa daw nila, kinakantahan niya, tapos nagtatawanan sila habang nag-uusap, tapos bigla na lang sabihin ng babae na itigil na ang kanilang relasyon. Para kay kuya ay sobrang nasasaktan po siya na biglaan, walang reason na kung ano ang walang reason sa kanilang dalawa, wala silang may pinag-awayan, walang may nangyari o kahit something na may third party, wala. Nagulat na lang siya ay sinabihan siya ng ganyan. So, ngayon, naiintindihan ko po ang feelings ni kuya dahil sobrang nasasaktan po siya ngayon kasi 3 days pa lang ay talagang hinog na hinog pa po yung sakit na nararamdaman niya. Siguro habang nagta-type siya nito ng bond paper, yung message niya sa akin, siguro tumutulog pa ito yung luha niya. So, kuya, maraming salamat sa pag-abot mo sa akin ng mensahe at sa pagtitiwala sa akin. Ako po inaamin ko, hindi po ako perpekto na mag-advise sa'yo, pero I do my best na sasagutin at makaka-advise ako sa'yo at makakatulong ako na kahit papaano mapalambot ko yung puso mo. Didikdikin ko yan para lumambot yung puso mo. Charot. Sorry, kuya, ha? Hello, Kuya CJ. Kamusta, kuya? Talagang inuna ko talaga to yung problema mo kasi parang naawa po talaga ako sa'yo. Feel na feel ko talaga ang sakit na nararamdaman mo dahil alam mo, pinagdaanan ko din yan. Kaya ako, kuya, may sasabihin lang ako. Makaka-advise ako sa'yo. Wala pong problema. Pero sinasabi ko sa'yo, hindi po ako perfecto. Kung may kamalian man akong masasabi, wag po kayong ma-offend or wag nyo po akong ibabash. Dahil first, sinasabi ko po sa inyo, hindi po ako perfecto at isa lang din po akong vlogger na ginagawa ko lang din po yung kung ano lang ang makakaya ko. Yun lang po. Kuya, ito lang po ang masabi ko. Total, siya na po ang nakipag-break sa'yo. Kung bumalik man siya sa ex niya, hayaan mo na kung doon siya masaya. Hayaan mo na. Tanggapin mo kung ano ang desisyon niya. Kasi sabi mo, mahal mo siya, inayaan mo na lang siya. Wala kang, dahil gusto mo siya maging masaya. Yun naman eh. Kung mahal natin isang tao, hayaan natin kung saan siya masaya. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Total, siya yung nag-iwan sa'yo. Pakita mo sa kanya na hindi siya kawalan. Pakita mo sa kanya na balang araw, syempre, niloko na siya ng ex na yun eh, tapos bumalik pa siya. Kasi kapag ginawa yan ng unang beses, gagawin yan sa pangalawang beses. Depende kung may pagbabago, pero yun yung alam ko eh. Kaya ako never akong bumabalik sa taong iniwan ko na o sa taong naging karelasyon ko tapos balikan ko. Hindi. Never ko po talagang ginagawa yan kasi ako kasi, sa totoo, biglaan din akong magdesisyon lalo na kapag hiwalayan. Ako kasi,
matindi ako magmahal sa totoo lang. Pero once may ginawa ka sa akin na hindi ko talaga nagustuhan, biglaan din akong magdesisyon. Ang sa akin na kahit masakit, tatanggapin ko po 'yun, kahit masakit. Dahil minsan tayo meron ding hindi natin maiwasan yung pride, lalo na babae ako. So ayoko rin na ano ba yung makita niya na hinahabol-habol ko siya. So ayoko rin yung ganun. Kaya kuya, ito lang po masabi ko sa iyo, no? Pakita mo sa kanya na hindi ka effective. Yung wag kang sa kanya na natural lang 'yun ang sakit. So wag mo lang ipakita sa kanya na yung parang hindi ka na mabubuhay na wala siya sa iyo. Move on kuya, move on. Enjoy mo muna yung sarili mo bilang isang single. At wag kang magmamadali na makahanap ka agad ng karelasyon mo. Dahil sa totoo lang, sa sobrang pagmamadali natin na makahanap agad ng girlfriend, minsan napupunta tayo sa maling tao at lalo tayong nasasaktan. Kaya dapat kilalanin mo maigi at sisiguraduhin mo na siya na nga ba yan. Pero habang ginagawa mo yun, pakita mo sa ex mo na masaya ka. Kung ano ka ngayon, naging single ka man, pakita mo sa kanya na masaya ka, sabihin mo sa kanya na masaya ka din para sa kanya kung ano man ang naging desisyon niya. At kapag niloko siya ulit ng ex niya at bumalik sa'yo, it's up to you kuya kung ano yung gagawin mo. Tatanggapin mo siya or hindi. Pero para sa akin, hindi po kita inuutosan na. Pero para lang sa akin, hindi ko na siya tatanggapin ulit. Pakita ko sa kanya ang pagsisisi na iniwan ka niya ng ganun lang ka bilis. Pakita ko sa kanya na pagsisihan niya habang buhay na iniwan ka niya. Totoo yan. Ginawa ko po yan kuya before meron po akong boyfriend. Pinalit niya ako sa isa lang GRO. Dahil nabuntis yung GRO na yon, boyfriend ko siya kasi hindi ko siya pinapagalaw sa akin kasi before hindi pa ako ready. Sa sobrang hirap pa naman ng buhay. May ginalaw siyang GRO at nabuntis yun. And then, may anak sila. Tapos, babalik siya sa akin. Ako daw yung mahal niya. Meron lang daw siyang anak doon. Hindi ko na talaga siya tinanggap. Dahil para sa akin, nagkamali ka na eh. Gumawa ka na ng mali. Kung tatanggapin kita, para ko na rin binaba ang sarili ko sa'yo. Dahil alam ko gagawin niya pa rin yun eh. Gagawin niya yun. Dahil nagawa niya na nga eh. Sabi niya, tinanggap ko naman siya eh. Kaya okay lang yung gagawin niya ulit. Tatanggapin ko siya ulit. Bigyan mo din ng halaga yung sarili mo. Kahit gaano pa natin kamahal ang isang tao, kahit gaano pa sila ka-special sa atin, kapag sila ay umalis na na walang ka-reason or ipinagpalit tayo sa iba, wag nating habul-habulin. Yun lang po ang masasabi ko. Wag nating habulin sila. Tanggapin natin, masaktan man tayo. Okay lang yun. Walang problema. Makaka-move on tayo balang araw. Enjoy mo yung sarili mo, being single. Enjoy mo yung sarili mo sa mga kaibigan mo. Magplano ka sa sarili mo kung ano yung mas maganda para sa'yo, sa magiging future mo balang araw. Huwag kang magpakalulong sa walang kwentang pag-ibig. Yun lang po ang masabi ko kuya. Kasi ang daming babae at ang daming lalaki, hindi lang siya. Pero sinasabi mo, mahal mo siya. Oo, nandyan ka na eh. Kasi syempre, girlfriend mo siya, mahal mo siya. Like din sa akin before, sabi ko hindi na talaga ako mag-boyfriend dahil mahal ko talaga siya. So ako, nakapag-asawa naman ako, naka-boyfriend naman ako uli. Hindi ko alam na hindi pa pala yun ang totoong mahal ko dahil nung last ko na naging boyfriend, dito ko talaga napifeel ang tunay na pagmamahal. Dito ko talaga napifeel na ganito pala ang totoong pagmamahal. Kaya yun ang maano ko sa'yo kuya, no? May tao para sa'yo. May babaeng para sa'yo na mamahalin ka mahigit pa sa girlfriend mo na yan. Magtiwala ka lang. Mahalin mo yung sarili mo ngayon dahil ngayon alam ko nasa situation ka na sobrang nasaktan ka talaga at alam ko masakit. Pero nandyan na tayo eh. Kahit pa sabihin natin masakit, kahit pa iyak ng iyak tayo, nandyan na yan eh. Bakit kung iyak ka ba ng iyak, babalik siya sa'yo? Kung iintindihin lang natin ang sakit ng puso natin, babalik siya sa atin, hindi. Sa totoo lang. Kasi ako alam mo, nung time na nagiwalay ako sa husband ko, talagang pinag-isipan ko talaga yan. Buong gabi hindi talaga ako natulog. Pinag-isipan ko talaga yan na ang magiging desisyon ko na to, hindi ko pagsisisihan. Yun talaga yung ko. Dahil kahit masakit, alam ko masakit. Siyempre, asawa ko siya. Kami 5 taon akong kasal sa kanya. 5 taon kaming magkarelasyon. Alam ko masakit. Pero nung time na yan, nung gabi na yan na hindi ako makatulog, na pinag-isipan ko talaga kung ano talaga ang tama para sa sarili ko.
kahit masakit. Nakita mo naman siguro yung vlog ko na umiiyak ako, di ba? Oo, sobrang ano talaga ako, sobrang stress talaga ako that time. Pero ngayon, tingnan mo, nai-enjoy ko yung sarili ko kahit wala na kami ng asawa ko. Nakikita ko yung masaya pala ako. Nakikita ko yung kaligayahan na mahigit pa ng magkarelasyon kaming dalawa. Yun po yung nafe-feel ko ngayon. Kaya wag mong isipin kung ano man ang sinayang niya, kung ano man ang sinasabi mo na sinayang na mga plano niyo, pangarap niyo sa buhay. Wag mong isipin yun dahil pangarap lang yun eh. Lebreng mangarap, lebreng magplano kung ano man ang gusto niyo. Lahat ng yan, matutupad mo once dumating na ang tamang babae para sa'yo. Yun lang po masasabi ko, kuya. Ngayon, magpakatatag ka. I-enjoy mo yung sarili mo. Pinasok na kita sa group chat namin. Enjoy mo yung sarili mo. Huwag mo siyang isipin. Kung ano man ang mga bagay na meron siya na nandyan sa'yo na magpapakita ng kalungkutan mo, kung pwede palang itapon mo para hindi mo siya maalala. Kung pwede palang i-block mo siya para hindi mo siya makita, hindi mo siya makausap. Much better na i-block mo siya, hindi yung siya ang mag-block sa'yo. Para makikita niya at malalaman niya na ganun ka pala. Hindi ka basta-basta na hahabol-habol lang sa kanya. Dahil kapag niloko siya ulit ng ex niya na yan, alam mo kung anong masasabi niya? Mali ang naging desisyon niya. At sino nga hanapin niya? Ikaw. At kapag na-block mo siya, gagawa siya ng paraan, gagawa siya ng account para lang hanapin ka, para lang makontak ka. Yun. At nasa desisyon mo na yun kung tatanggapin mo siya ulit. Yun ang masasabi ko. Dahil ako naranasan ko na yan. Ilang beses. Meron talaga akong single pa ako, mahal na niya na talaga ako. Ilang beses ko na siya na-block. Ilang account na ang nagawa ko. Palagi ko yan siya nabablock. Pero patuloy pa rin siyang gumagawa ng account para lang masundan ako. Sinusundan niya mga pamilya ko na yan, kapatid ko, mama ko, friends niya yan sa Facebook para lang masundan ako kung saan ako at kung ano na naman ang bago kong account. Dahil kapag mahal ka ng isang tao, gagawa at gagawa ng paraan yun, hanapin ka. Kahit pa i-block mo. Ako sa totoo lang, ilan na ang na-block ko. Pero nakikita ko talaga na mahal nila ako. Sunod pa rin sila ng sunod. Pero, anong magagawa ko? Hindi ko na sila mahali dahil nga nasaktan na ako before. Ako kasi, sa totoo lang, hindi ko po ipinag-aano na marami akong boyfriend. Hindi. Kaso nga lang, ay meron lang talaga akong boyfriend na kahit i-block ko siya, ayaw ko na sa kanya, ay tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung ano niya sa akin. Yung kahit nag-asawa na ako, habol pa rin ang habol, hindi ko alam hanggang kailan siya magsawa. Sa totoo lang, pero ako kasi hindi na talaga ako babalik. Once kasi ako ang masasaktan, hindi na talaga ako babalik. Hindi na talaga ako babalik sa isang tao. Kahit sabihin ko pa na special ka para sa akin. Mahal na mahal kita noon. Oo, noon yun. Noon yun. Pero ngayon, nagalit na ang nararamdaman ko na yung ano ba, yung para, na, kapag maalala ko na ako yung mahabol sa lalaki noon na kapag maghiwalay kami, yung makikita niya na umiiyak ako, tapos pinalit niya ako sa mga kababaihan, yung ganon. Ngayon, hindi na yan mangyayari. Dahil sa dami kong pinagdaanan about sa relationship, natuto po akong lumaban. Natuto po akong tumayo at natuto po akong paligayahin yung sarili ko kahit wala akong boyfriend. Dahil nung time na yan, nung nasa Lebanon ako, ilang years ako sa Lebanon, hindi talaga ako nag-boyfriend. Na-enjoy ko yung sarili ko na buhay. Nakita ko ang kaligayahan. Nakita ko ang freedom na tinatawag na ganun na kaya ko palang mabuhay kahit wala siya. So, yun lang po ang ko sa'yo, kuya. Mag-enjoy ka sa buhay mo ngayon. Mag-focus ka kung ano man ang plano mo sa buhay mo. Huwag mo siyang isipin. Mag-move on ka. Yun talaga ang kung ano yung mga ginagawa nyo noon, wag mo na yung isipin, wag mo na yung kasi lalo ka lang nasasaktan eh. Lalo tayong nasasaktan kapag naalala natin yung past natin na yun yung ginagawa nyo, tapos dapat iwasan natin yun eh. Mag-focus ka, enjoy mo yung sarili, maghanap ka ng maraming kaibigan. Alam mo, kuya, napakasarap ng maraming kaibigan. Totoo po yan. Like sa akin dati, ilan lang ang mga kaibigan ko. Yun lang yung, ako hindi naman kasi ako yung, nung hindi pa ako nagva-vlog. Mga kaibigan ko, yun lang talaga yung mga kaibigan ko, mga kilala ko lang, mga ganun. Pero nung nag-start na nag-vlog ako, doon ko na-feel na ganito pala kasarap ang buhay ng maraming kaibigan. Talaga napakasarap mamuhay na maraming kaibigan kahit single ka. Kasi nagba-vlog ako, single ako, nung naghiwalay kami ng asawa ko.
nawawala yung bored ko, nawawala yung stress ko dahil sa mga kaibigan ko. Nai-enjoy ko yung sarili ko sa kanila. At ngayon, napapatunayan ko sa sarili ko na napakasarap mabuhay ng maraming kaibigan. Kaya mag-focus ka sa sarili mo, being single, enjoy ka sa mga kaibigan mo. Make it sure lang na dadalhin ka sa tama ng mga kaibigan mo. Yung masarap makipagkaibigan sa mga taong may plano sa buhay, sa mga taong positibo, kahit na hindi kayo magka-level, masarap kasi yung ganun yung ako sa totoo lang mas gusto kong makipagkaibigan sa mga taong mga may alam, dahil natuto ako sa kanila, marami akong natutunan sa kanila. So para na rin akong nag-aaral sa kanila, yung ganun. Kaya sobrang thankful po ako sa pamamagitan ng vlog ko na to. Marami po akong na-encounter na mga iba't ibang tao, at ang sarap ng pakiramdam dahil maraming kang kaibigan. Yun lang talaga ang maano ko sa sarili ko ngayon, ay sobrang napakasarap sa pakiramdam na pinapaikutan ka ng libu-libong kaibigan, libong-libong nagmamahal sa'yo. Kaya ito lang kuya masabi ko talaga sa'yo, enjoy mo yung sarili mo sa pakikipagkaibigan. Huwag ka munang maghanap ng kung magiging syota mo. Huwag mong isipin yan, dahil kung darating talaga sa'yo ang tamang babae, darating yan sa tamang oras at sa tamang panahon. Kung saan darating yan, kahit hindi mo yan hanapin, darating yan kung talagang para sa'yo. Kaya as of now, being single, enjoy mo yung sarili mo. Kung saan ka masaya, kung saan ka, i-enjoy mo. Tuloy mo pa rin ang plano mo sa buhay mo kahit wala na siya. Tuloy mo ang mga pangarap mo. Tuloy mo. Mas maganda nga yun habang single ka pa, habang bata ka pa, ay meron ka ng mga natupad sa mga pangarap mo. Mas maganda nga yung ganun. Yun lang kuya ang ma-advise ko sa'yo. Sana ako may nakatulong sa'yo. Hindi man ako kuya perfecto, dahil inaamin ko talaga hindi ako perpektong tao. Ang sa akin na ang ma-share ko lang sa'yo ay based din sa mga experience ko, sa mga nalalaman ko, na kung ano lang talaga ang maitulong ko sa'yo. Yun lang po talaga kuya. Nagpapasalamat po ako sa'yo sa pag-share mo sa akin ng problema mo ngayon. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin, at makakaasa ka na hindi po yan makakarating kahit kanino. Kuya, thank you so much. Enjoy watching and good luck. Sana maging masaya ka sa araw na ito. Pagkatapos mo mapanood yung vlog na to, huwag kang umiyak, huwag kang magpakalulong dyan sa sa kwarto mo, saan ka man ngayon. I-refresh mo yung sarili mo. Enjoy mo sa trabaho, mag-focus ka, at maghanap ka ng maraming kaibigan. Makikipagkaibigan ka sa mga tao, kung saan ka man ngayon. Enjoy mo yung sarili mo para makalimutan mo ang sakit na dinanas mo ngayon. Yun lang po kuya, thank you.